Oh, ano ba naman 'to, Ateneo Management, Father Bobby Yap? Bakit pati naman sa CHED, okay, kulang-kulang tayo? O ito ni-report ngayong araw, yung Commission on Higher Education has issued a show cause order, okay, sa Ateneo de Manila over its failure to submit documents related doon sa kamatayan ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Okay, so magsasubmit na lang tayo ng mga documents sa CHED, sa CHED ito, yung government agency in charge sa mga universities at mga kolehiyo sa bansa. 'Di ba? Importante ito, CHED ito. Eh, ba't parang binabalewala natin at hindi tayo nagsasubmit? Ano ba naman 'yan, 'di ba? Bakit naman ganito? Ba't kailangan pang magpadala sila ng show cause order? Kasi ang nangyari daw, nung June 9 ay inutusan ng CHED ang Ateneo to submit an incident report, a certificate of compliance with CHED Memorandum number 63, and yung documents required under Article 5 on CHED Memorandum Order number 6 series of 2026. So yun yung mga hiningi sa Ateneo. So yun yung mga mga basic yan eh. Yung incident report, kung ano yung buong nangyari, ide-detalye doon. Syempre trabaho ng CHED, di ba? Trabaho ng CHED na bantayan yung mga kolehiyo at na to make sure na napapanatili yung safety ng mga estudyante nito. Eh, bakit pati ba naman yan hindi tayo makasubmit? Sino ba nag-aasikaso diyan? 'Di ba? And once again, kumbaga babalik na naman tayo dun sa panawagan, Father Bobby, 'di ba? Mag-step down na. Hindi mo kaya eh. 'Di ba? You're a good person, you have a good heart, pero this is a crisis. Nakita nyo ba yung post nung isang araw nung sinabi na we are accepting applications for Ateneo students, tinatawanan tayo ng maraming tao tapos yung mga Atenista kung ano-ano sinasabi sa atin, 'di ba? So, yun naman medyo sumosobra naman yun, hindi naman dapat nila ginagawa yun. Pero ang punto ko, this could have been avoided kung sumunod tayo ng maayos sa hinihingi sa atin ng batas at kung tinrato natin ng mas maayos yung mga naging biktima o yung pamilya ng mga naging biktima nung nangyaring pagkalunod sa Aurora. Pero hindi eh. This shows, itong sa CHED, na maski yan hindi natin magawa ng tama. 'Di ba, anong hinihintay natin, ba't di tayo makasubmit? Eh, 10 araw lang pala yung ibinigay, 'di ba? So, nakaka-disappoint na ganyan yung nangyari at, sana lang po ay ma-aksiyunan na maibigay na and definitely, siguro ano, kasi yung sa CHED, ikuwento ko lang din, may napanood akong video nung nakaraang araw. Merong namatay sa field trip, okey? Kadalasan nasususpende yung management ng isang eskuwelahan, 'di ba? Yung field trip yun, kumbaga wala dapat kung hindi siya kasing delikado nung nangyari sa Aurora. This is a ordinary field trip, siyempre naka-bus yung mga bata, punta sila sa isang lugar, gano'n. Merong aksidenteng nangyari, suspend yung management ng isang eskuwelahan. Eh, baka yan ang iniiwasan din ng Ateneo kasi alam niya na ang CHED ay may kapangyarihan na magsuspinde ng mga officers ng isang paaralan. 'Di ba? Dahil trabaho nila na bantayan yung mga universities na walang umaabuso at walang gumagawa ng hindi maganda. At baka yun ang dahilan kung bakit natatakot ding harapin itong CHED. Kasi walang excuse para hindi mo isubmit yung hinihingi sa'yo eh. 'Di ba? So, sana harapin na nila and yun nga, Father Bobby, kaysa hintayin mong ma-suspend ka pa ng CHED, ikaw na mismo ang mag-step down. Ibigay na yung posisyon to someone else who could best handle this crisis at subukang buuin yung reputasyon ng Ateneo. O tapos, you could focus. Una, dun sa mga kaso na kakaharapin nyo at nila Tab Baldwin. Pangalawa, you can focus on the family of Rene Baterbonia, the family of Divine Adili at yung nasirang tiwala ng taong bayan sa Ateneo institution as a whole. Okay? Na hindi naman namin kasalanan, most of the blame, syempre bukod kay Tab Baldwin na siya naman talaga yon, is doon sa response nyo, doon sa nangyari sa Aurora. So, yan, yun na naman ang ano, doon naman iikot yung aking vlog na sinasabi. So, Tuesday, huling araw ng wake ni Rene Baterbonia, so siya ay ililibing na.
isang emosyonal na araw, okey? Ako po ulit ay nakikiramay sa pamilya. Itong pangyayaring ito has really touched a lot of Filipinos. Marami ang nalungkot, marami ang nagalit, marami ang, naawa of course. So, kanina nandoon nakita ko si Scotty Thompson, si Nards Pinto nandoon, para makiramay sa pamilya and siyempre kahit papaano 'di ba yung mga gano'n, kahit papaano nakakatulong sa pamilya para maramdaman nila na marami ang humahanga, nakakaalala at nagmamahal kay Rene at hindi siya makakalimutan ng taong bayan. So, nakakalungkot siyempre pagkatapos po ng kanyang mahabang biyahe, yung sa Arlington, tapos sa Davao, tapos ngayon naman sa Agusan, he will be laid to rest na. At ayan, sobrang emotional 'yan sa Wednesday kasi siyempre hindi talagang biglaan 'yung nangyari. Siyempre ang hiling-paling natin ay hustisya at, of course, nung Tuesday din, si Tab Baldwin ay humarap na sa NBI, 'di ba? Ilang araw ding na-delay, ilang araw ding hindi sumipot o 'di nagpakita o abogado lang 'yung nagpakita. So si Tab Baldwin ay humarap na din. Sa CIDG nung last week, ang tagal nila nag-usap, buong araw sila nag-usap at, nung Tuesday naman nga sa NBI naman. Ang sabi ng NBI matatapos yung kanilang investigasyon this week. Sabi ni Director Matibag ayaw niya magsabi hangga't hindi kumpleto yung investigasyon. Pero all evidence so far is pointing to Tab Baldwin at magugulat ako kung wala silang mahanap na kahit na anong liability doon sa parte ni Tab dahil at the very least neglect, dahil meron talaga, may pagkukulang talaga. In the first place, hindi sila dapat pumupunta doon. Alam nila kung gaano kadelikado yung Aurora, alam nila na muntik nang may malunod dati. Lahat yan will be taken into account by NBI, by CIDG, and formal charges will be filed. Okay? So, ang daming abogado ni Tab Baldwin kanina talagang he's taking this on. Pero, yun na nga, nalulungkot ako kasi siyempre being, someone from Ateneo fan, kumbaga mahal namin si Tab Baldwin, Pinaglaban ko nga 'yan yung issue sa Gilas. 'Di ba yung kay Chot Reyes nun naalala niyo? Dahil believe kami sa kanyang kakayahan bilang coach. Pero itong kanyang ginawa, walang excuse, 'di ba? Kumbaga he was very irresponsible na meron tuloy dalawang namatay. So kailangan niyang panagutan talaga kung ano man yung makita ng batas na ginawa niyang mali, And yun lang ang dami ng bagong issue ngayon meron na naman yung sa Leyte, 'di ba? Maraming bagong lumalabas na issue, siyempre hindi na kasing init ng dati itong kay Rene, pero sana, sana ay, magkaroon ng maayos na outcome yung magiging investigasyon dito. Dahil, deserve 'yan ni Rene at ni Divine, okey? And na-tainted kumbaga nadungisan yung pangalan ng Ateneo dahil dito. Kaming lahat na alumni at yung mga faculty at students diyan. So sana po magkaroon ng hustisya para dito and sila Father Bobby Yap, sana naman po, 'di ba, consider niyo yung aming hinihiling step down, eh, at allow Ateneo to move on na at, kumbaga makabawi-bawi man lang kasi gulping-gulpi na tayo, this past few weeks. Okay, so yun lang po. Bye-bye guys.